Ito yung DIY wiring harness para sa Ranger auxiliary lights. Dito, 3 relay yung ating gagamitin. Kaya isi-setup muna natin ng mga ito at ikakabit yung kanilang mga socket para mas mabilis nating magawa yung ating harness. Ipapakita ko naman dito kung ano yung diagram ng ating relay. Ito yung 85, 86, 87 at yung number 30 ng relay. Pagsasama-samahin naman natin yung 3 relay na ating binuo para mas mabilis natin maikonekta yung mga wires na kailangan. Pagsasama-samahin lang natin yung tigta 3 wire ng 3 relay. Ito yung 85 or yung gagawin nating ground. Ito naman sa kabila yung 86, yung gagawin nating trigger. Ito naman yung 87 para sa output ng ilaw at ito naman yung 30 para sa ating battery. Meron ako ditong iba't ibang kulay ng wire. Ito na rin yung magiging guide natin sa pag-i-install ng harness para makahabol po kayo. Una natin gagamitin yung red na wire. Ito yung magsisilbing linya natin papunta sa battery at iko-connecta natin ito sa number 30 ng ating relay. Isosolder natin lahat ng connection ng ating wiring para tumagal ito. Gamit po ulit yung ating red na wire. Lalagyan naman natin ng tiga-tigalawang wire yung number 87 ng bawat relay. Tig to 2 piece po ng wire bawat linya ng 87 ng relay. Kaya kailangan natin ng 2 wire para po magkahiwalay din yung connection ng ating Ranger para sa left at saka sa right na ilaw nito. Inuulit ko, hihinangin natin lahat ng connection na gagawin natin dito. Ang purpose nito is para tumagal yung ating wiring. Hindi madaling mahatak, hindi madaling matanggal, at syempre hindi madaling mawala sa connection. Yan ang pinaka-importante sa lahat, yung paghihinang ng bawat wiring. Ngayon, dito naman tayo sa number 85 at 86 ng ating relay. Pagsasamahin natin yung number 85. Ito yung magiging negative ng ating relay. Positive trigger po yung ginagawa nating relay dito. Ibig sabihin, papasukan ito ng positive para gumana yung relay na ginagawa natin or yung harness na ating ginagawa. Para sa number 85 ng ating relay, gagamit tayo ng kulay black na wire. Pagsasamahin natin yung 3 number 85 ng bawat relay. Yan ulit yung pupunta para sa negative ng battery. Meron pa tayo ditong 3 wire na natitira. Ito yung number 86 ng bawat relay. Gagamit tayo dito ng kulay green na wire. Lalagyan natin ng extension yung nakaabang na wire dito sa relay para humaba ito. Nabili na kasi natin na ganyan yung ating socket. May abang na ito na wire. Dudugtungan lang natin ito para bumilis yung ating setup mamaya. Pero sa ngayon, hihinangin muna natin silang lahat. At mamaya po, pagsasama-samahin na natin silang lahat para mas madali na po natin itong mailatag. Ito kasi yung isa sa pinakamahirap gawin dito, yung paghihinang at pagsasama-sama ng mga wire. Pero once na napagsama-sama mo na ang mga ito, ay madali na itong gawin or mas madali na itong sundan. Ito na po ulit yung ating wiring diagram para sa ating relay. Yung 86, yung 85, yung 87, at yung 30. Yan po yung mga position at yung mga hininang natin kanina. At ngayon, maglalagay naman tayo ng mga shrinkable tube dito sa ating mga connection. Ito yung maninigurado na wala pong lalabas na wire dito sa ating mga dugtungan. Para kumapal po yung ating insulation doon sa ating mga pinaghinangan. Ngayon tapos na pong lagyan lahat ng connection na ating ginawa.
May shrinkable tubes na po lahat. At siguradong safe na po yung ating harness. Meron po ulit tayo ditong gagamiting black wire. Gagawa tayo ng negative para dito sa ating harness. Sasamahan natin ng negative wire. Itong 87 na may red wire. Ito ay para sa ating output ng ilaw. Ito yung papunta sa ating Ranger. Lalagyan natin ito ng negative wire para sa plug and play connection ng ating mga socket. Lalagyan na natin ngayon ito ng sleeves para magsama-sama yung 4 na wire. Ito yung 3 wire ng number 87. Bali 2 set itong gagawin natin. Ito ay para sa 2 set ng ilaw ng ating mga Ranger. Dahil ito yung lalagyan natin ng connector mamaya. Meron tayo ditong puting wire. Ito yung gagamitin natin para magkaroon tayo ng ACC. Para magkaroon tayo ng accessory wire. Ito yung pag inon mo yung susi ay magkakaroon ng power yung ating harness. Isasama na natin ito ngayon dito sa harness. Kulay puti ito para mas madali nating makita kung nasaan papunta yung ACC natin mamaya. Pero sa ngayon, pagsasama-samahin muna natin ito sa loob ng isang sleeves. Para mas malinis tignan at hindi na masyadong nakakalito. Kasama dito sa sleeve, yung number 85 ng relay at saka yung number 30 ng relay. Ito yung ating accessory wire, kulay white na wire. Isasama natin ito dito sa kulay green. Yung kulay green na wire natin is yung number 86 ng 3 relay. So bali magiging 4 na wire yung magkakasama dito sa isang sleeve. At ito na po ngayon yung ating relay harness para sa ating Ranger. Kita nyo naman na halos 3 wire or 3 set na lang ng wiring sleeve yung nandito. Yung number 87, yung number 86. At ito namang mahaba, ito naman po yung papunta sa ating battery. Kasama nito yung accessory wire na kulay white na wire. Ito naman yung number 85 na negative o yung black na wire. At ito naman yung number 30 ng relay. Ito naman yung kulay pula na wire. Meron tayo ditong 2 black wire. Yung isa ay para sa number 85 ng relay at yung isa naman ay para sa negative ng ating Ranger or ng ating MDL na nakasama doon sa number 87. Ngayon, puputulin natin yung 2 ito at pagsasamahin para maging isa na lang yung wire na pupunta sa battery. Wala po tayong gagawing body ground dito. Lahat po ay nakakonekta na sa battery para mas malinis po yung ating setup at walang ibang connection na gagawin sa ating motor. Ngayon, maglalagay naman tayo ng terminal dito sa ating mga wires. Uunahin natin itong number 30 ng ating relay. Ito yung papunta sa positive ng battery. Sunod naman natin yung ating white na wire. Ito yung magsisilbing trigger ng ating harness. At ang panghuli natin dito sa mahabang linya natin, ito yung black wire. Ito naman yung papunta sa ating battery negative. Ito yung kaninang pinagsama na negative ng ating Ranger at yung negative ng ating relay. Lalagyan natin ng add circuit fuse itong ating ACC wire na kulay white.
Kaya ito may terminal ay para madali itong ilatag sa motor at hindi sumabit yung ating mga fuse na ilalagay. Ito naman yung ating main fuse na ilalagay naman doon sa number 30 ng ating relay. Lalagyan din natin ito ng connector para madali pong ilatag yung ating wiring harness. Pag nakasama na po kasi itong mga fuse na ito ay pwede po itong sumabit sa mga dadaanan ng ating mga wire. Ito naman yung ating 3 relay trigger. Ito yung kulay green na wire kasama yung ating ACC wire. Magkadugtong yung ating ACC wire mula dun sa add circuit fuse papunta dito sa taas or dito sa number 86 ng relay. Magkakasama po sila. Lalagyan natin ng 4-pin terminal connector itong mga ito para magsama-sama sila at maging plug and play yung ating mga connection mamaya. Sunod naman nating lalagyan ng 4-pin terminal connector itong number 87 ng ating relay. Ito yung kulay red na wire. Ito yung output o yung papunta doon sa ating ilaw na Ranger. Pero bago yan, kailangan muna nating itest ang bawat linya para sa pagkasunod-sunod nito. Dahil hindi pwedeng isalpak ng isalpak basta-basta ang mga ito. Kailangan may pagkasunod-sunod at makita natin kung alin dito yung magkakamuka. Ito na po ngayon yung ating relay harness na merong plug and play connection at merong plug and play na socket. Lalagyan na lang natin ito ng cloth tape para tumibay din yung pagkakasama-sama ng mga ito. Gagawa naman tayo ng switch natin para sa Ranger auxiliary light. 3 halo yung kailangan natin gamitin dito. Ibibigay ko kung ano ang ibig sabihin ng bawat wires na ito. Mas pinili ko kasi yung may socket. Mas madali kasi ito dahil may nakaabang na wire. Dudugtungan na lang natin. Itong dilaw yung kanyang common. At sunod naman natin itong kanyang puti. Itong puti naman yung kanyang normally open. At itong green naman. Itong green na wire, yung kanyang normally close. At itong itim at pula ay para naman sa ilaw ng halo switch natin. Ito yung positive at negative ng LED niya. Ngayong alam na natin kung para saan ang bawat wires na ito, pwede na natin buuin yung ating 3 halo switch para sa ating Ranger. Babaklasin muna natin ito sa kanyang socket. At ikakabit dito sa stainless metal bracket. Ito yung itsura ng ating halo switch kapag nakakabit na dito sa stainless bracket. Idudugtong na lang natin yung kanilang mga socket. At dito, pagsasama-samahin natin yung mga wires na kailangan natin. Napakaganda at color-coded na ang mga ito kaya madali nang pagsama-samahin yung mga wire na kailangan. Uunahin natin itong black na wire. Pagsasama-samahin natin yung 3 black na wire. Ito yung magiging negative ng ating halo switch. Gagamitan natin ito ng kulay black na wire para mas madali nating matrace yung ating ginagawa. Isusunod naman natin pagsasamahin yung kulay yellow na wire. Ito yung ating common. Yung bawat yellow ng 3 halo switch ay pagsasama-samahin natin. Dito natin i-connecta yung ating trigger or yung kulay white na wire na ginawa natin kanina sa may relay harness. Ngayon naman pagsasama-samahin natin yung kulay puting wire at yung kulay red na wire ng bawat halo.
Bawat isang halo ay merong set ng puti at pula. Bali 3 set yung magagawa natin dito. Sila yung magiging trigger ng ating switch or ng ating relay kanina. Lahat ng connection na ginagawa natin dito ay hinihinang po natin. Sinosolder natin lahat ito para maging mas matibay yung ating mga connection. At pagkatapos po nito ay lalagyan naman natin ng shrinkable tube. Kaya wala na po tayong gagamiting tape dito sa ating harness. Dahil po napakalagkit ng tape kapag naluluma at naglulus na yung adhesion nito. Hindi kagaya nitong shrinkable tube na habang tumatagal ay lalong kumakapit. Yung kulay green dito sa halo switch ay aalisin na po natin. Hindi na kasi natin ito magagamit or kailangan. Kaya mas maiging alisin na lang po natin ito para mabawasan yung kalat ng mga wire. Ito na yung nabuo nating wiring gamit yung 3 halo switch. Itong kulay violet na wire, ito yung ating magiging trigger. Itong black na wire naman, ito yung supply ng negative natin para sa ilaw ng halo switch. At yung 3 red naman ay para sa trigger ng ating ilaw. Ito yung magti-trigger sa ating relay. Nilagyan na natin ng wiring sleeve itong mga wire ng halo para magsama-sama ang mga ito at malinis ng tignan. At yung dulo ng mga wire ay lalagyan naman natin ng mga socket. Ito yung magsisilbing plug-and-play socket ng ating relay switch papunta dito sa ating halo switch. Lalagyan na lang natin ng cloth tape itong mga wire ng halo switch para hindi makalat tignan. Meron pa tayong optional na pwedeng gawin dito sa halo switch. Ito ay ang lagyan ng malaking shrinkable tube itong connector dito sa ating halo switch. Yan ay magpe-prevent din ng pagpasok ng tubig sa mga gilid nito. At ito na po yung ating halo switch para sa ating Ranger auxiliary light na harness. Plug and play na po ito. Ito na rin yung magkokontrol sa 7 modes ng ilaw sa pamamagitan ng pagpaiba-ibang pindot or combination ng halo switch.